Here's how to get your PWD ID in the Philippines. Step-by-step guide from barangay to municipality. Hi mga ka-PWD, kapamilya! Welcome back to my channel, Teacher Timmy Talks. And I'm Teacher Timmy to give you step-by-step guide paano makakuha ng PWD ID. Sa vlog na ito, tutulungan kita sa isang very important at relevant na usapin. Ano nga ba ang PWD ID? Sino ang may karapatang kumuha nito? At mahirap ba ang proseso? Sasagutin natin yan tatlong katanungan na yan. So worry no more. Ipapakita ko sa iyo ang step-by-step guide para makakuha ng inyong official PWD ID mula sa iyong barangay hanggang sa munisipyo or sa city or lungsod kasama ang mga listahan ng mga requirements or required documents, qualifications, at mga tips para iwas ng pabalik-balik na biyahe. So, grab your notebook, humigop ng kape, and let's get into it. Una, ano nga ba talaga ang PWD? So, PWD ay ang persons with disability or tao na may permanenteng kapansanan sa pandinig, paningin, mental, neurological, psychological, o iba pang karamdaman na nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Ang batas na nagbibigay ng proteksyon at benepisyo sa ating mga kababayang PWD ay ang Republic Act 7277 na karagdagang pinatibay ng Republic Act 10754. Ito ang nagbibigay diin sa kanilang karapatan tulad ng 20% discount sa gamot, transportasyon, restaurants or kainan, at utility bills, priority lanes, at syempre, ang PWD ID ang susi para ma-avail mo lahat ng yan. Paano ko malalaman kung ako'y isang PWD? Kung ikaw o isang mahal mo sa buhay ay narito ang mga qualifications. May visually impaired or may visual impairment, low vision, total blindness. May hearing impairment, may intellectual disability, yung mga developmental delays, may mental health condition na may certification. Example, depression, bipolar, schizophrenia, provided may psychological evaluation. May physical disability like pilay, stroke survivor, cerebral palsy, amputee, o may congenital condition. May chronic illness, cancer, diabetes with complications, and others, depending on the level of functional limitation. Then, you might qualify for a PWD ID, pero it is not enough to assume. Kailangan ang medical certification and assessment. Sino-sino ang qualified na kumuha ng PWD ID? Let's talk about qualifications. Siyempre, kalalakihan, kababaihan, walang gender bias, mamamayan ng Pilipinas, you need valid ID or proof of residency, naninirahan at rehistrado sa barangay. You must be registered with your local barangay. May kapansanan, whether congenital, acquired, permanent, or temporary, it depends. May medical documentation from a licensed physician, psychologist, or specialist, whichever the case may be. Note, kahit temporarily disabled dahil sa surgery or injury, pwede pa rin mag-apply. Pero, iba po ang benepisyo na maa-avail at hindi po ito lifetime kasi temporary lang siya. Now, here's the step-by-step guide. Pagkuha ng PWD ID mula sa barangay hanggang municipality. Ready ka na ba? Tara, gawin nating simple at direct to the point. Step 1. Barangay application and certification. Pumunta sa barangay hall ng lugar kung saan ka nakatira. Humingi ng PWD form, application form, at barangay PWD certification. Mag-attend
ng PWD briefing or orientation kung kinakailangan. Kasi some barangays require this. Lagyan ng pirma at official seal ang certification para legit. Bring the following documents: valid ID, your birth certificate, voter's ID, school ID, or any valid ID. Copy of medical records or doctor's certification. More on this later. At ang resulta, barangay PWD certification na na-signed at sealed. So, step 2. So, meron ka ng barangay certification na PWD ka, na-signed at sealed. Step 2. Proceed to the municipality. So, kukuha na tayo ng or city PWD office. Dala-dala ang barangay certification, pumunta sa municipal or city PWD office. Usually, nasa municipal hall or city hall ito. Mag-apply sa PWD registration office. I-submit ang lahat ng requirements. Check natin mamaya yung listahan sa baba. Ilagay ang fingerprints at kuhanan ng photo. Most offices now use digital system. Otherwise, mag-submit ka ng 2x2 na ID picture, white background. Maghintay ng confirmation. Maaaring agad ma-issue o kaya naman need mo ulit bumalik kasi need itong ipapirma kay mayor. So, depending kung available si mayor that time to sign. So, ang result, dapat meron ka ng temporary PWD ID or tracking number kung aantayin mo pa siya. Step 3. Wait for official PWD ID. Ang proseso ay nangangailangan ng 1 hanggang 3 linggo. Depende sa lokal na gobyerno or the LGU. Minsan, automated na ang sistema. May magte-text sa'yo or mag-i-email kung ready na yung ID mo. Kapag ready na, bumalik at i-claim ang iyong official PWD ID with QR code. So, in my case, agad-agad ko po itong nakita kasi hindi pa naman uso sa amin yung may QR code. So, since kompleto naman yung requirements ko, same day ko po yun nilakad from my barangay to the municipal hall. Diretso maghapon, nakuha ko na siya. So, congrats! Official ka ng may PWD ID. Anong mga documents ang kailangan? Ito na yung checklist. Narito ang complete list. Take note. Barangay PWD certification, manggagaling ito sa barangay. Medical certificate from a licensed doctor stating the diagnosis and functional limitations, kung ano man yung condition mo. Psychological evaluation, kung ikaw ay may mental or learning disability. Valid ID, pwedeng birth certificate, voter's ID, passport, and others. School ID kung estudyante ka. Proof of residency, barangay clearance, utility bill, school ID, kung nasaan yung address mo, nandoon. 2x2 ID picture, white background. Magdala ka ng at least 3. Kasi parang sa akin noon 3 yung pinasa ko. Note, kung minor ka or bata, kailangan ng parent or guardian at magpapasa din yung guardian ng ID at birth certificate. Tips para mapadali ang proseso. Call or message muna ang barangay or city hall. Tanungin mo kung ano ang requirements at kung may appointment ba na needed. At kung meron, magpa-appoint ka muna. Yan. Then, pumunta agad pagkatapos ng barangay certification, huwag magtagal. So, pagkatapos mo na sa barangay, dumiretso ka na sa munisipyo. Huwag mo nang antayin na magtagal pa. I-photocopy mo lahat ng documents. Kahit meron silang Xerox machine, syempre, municipal hall yan, o kaya munisipyo yan, o kaya barangay, huwag kang umasa. Mas magandang may extra na copy ka pa din. And, never lose hope. Kahit first time denied ka, pwedeng mag-appeal with updated medical documents. Kasi pwedeng na-deny ka lang nung una, kasi may nabasa akong ganun, na-deny daw siya. Low vision din siya, parang sa akin. At tinatanong niya, how come daw sa akin?
nakakuha ako. Siya daw hindi pinayagan. So, pwede po na kinulang po kayo sa requirements. Kailangan po ng diagnosis na magpapatunay na ang inyong kondisyon na sa mata na low vision ay permanent or lifetime. Magtanong. Ang mga PWD desk officers ay nandyan para mag-assist sa inyo. Alamin ang inyong karapatan. At ito yung mga common mistakes na dapat nating i-avoid kapag tayo ay kukuha ng PWD ID. Yung wala kang medical certification. Siyempre, hindi pwede kasi kailangan po nila ng pruweba na ikaw nga po ay person with disability. Yung hindi ka registered sa barangay, halimbawa, taga rito ka na barangay, sa kabilang barangay ka gustong kumuha kasi nga na-deny ka rito, kailangan mong i-register yung sarili mo sa barangay at kumuha ka ng certification na taga dun ka talaga. Or late submission. Some benefits have expiration sa medical medical documents. So 1 month to 6 months validity. So for example, nakakuha ako ng medical certification, nagpunta ako sa barangay. Pero pagkatapos kong kumuha ng barangay certification, hindi ako nag-proceed sa munisipyo. So nagtagal na sa akin yon ng 1 year kasi nga tinamad na ako. So mali po yon. Common mistake yun. Tapos pupunta ka after a year, ipapakita mo lahat yung records mo, hindi na po siya valid kasi hindi na po siya 6 months. So within 6 months po ang validity ng medical records mo. Next, copy lang yung pinapakita mo na documents. Pagka ikaw ay nag-a-avail ng discounts. Iba po, kailangan po ang mismong ID, hindi lang po mismong ID, bring the original PWD ID always, and always bring your booklets. Tandaan, your PWD ID must come with 2 booklets. Yung isa pong booklet, para po yun sa pinagpipirmahan ng mga discounts, pag bibili ka, at gagamitin mo po yung mga discounts sa mga groceries, pharmacy, and all that. Kailangan mo po yung booklet. Yung isa pong booklet naman, basahin nyo po yun. Nandun po yung guidelines at kung ano po yung mga benefits or privileges or discounts that you can avail. And mag-ingat po sa mga scammers at illegal na mga PWD ID sellers. Authentic lang ang pwedeng mag-enjoy ng benepisyo. Pag nahuli ka pa na gumagamit ka ng peking ID, isa po yung krimen. Ang pagkuha ng PWD ID ay hindi po kalayaan lang. Ito ay isang karapatan. Hindi ibig sabihin na less than ka dahil may kapansanan ka. Ang kapansanan ay bahagi ng diversity at dapat ganun din ang tingin ng lipunan sa atin. Higit sa discounts, ang PWD ID ay simbolo ng dignity, inclusion, at access. And of course, 20% off sa Jollibee. Yes, please. 'Di ba? So, kung nakatulong itong vlog sa'yo, hit that like button. I-share mo sa iyong mga kakilala na mga taong may kapansanan, sa inyong kapamilya, o maaaring sa inyong mga kaibigan. Don't forget to subscribe sa aking channel, Teacher Timmy Talks, for more tips, tutorials, and life lessons. At oo, please comment down below anong part ng proseso ang pinakamahirap sa inyo. Sa susunod na vlog, pag-uusapan naman natin ang mga benepisyo na pwede mong i-avail gamit ang PWD ID mo mula sa ospital, malls, transport, hanggang sa online shopping. O, di ba? Hanggang sa muli, this is Teacher Timmy reminding you to always choose to be happy because happiness is a choice. Have a blessed Sunday, everyone. Bye-bye.